Isang magandang update para sa mga Filipino basketball fans ang pagkapanalo nga ng Gilas sa FIBA Under-16 laban sa team ng South Korea at isang convincing victory nga ang kanilang ipinakita dahil na rin sa tinambakan ng Gilas ang South Korea sa score na 95-71. 24 points ang naging lamang ng Gilas. Dahil sa panalo nila kontra sa team ng South Korea ay pasok na nga sa quarterfinals ang Philippine National Basketball Team Under-16. Naghihintay ang team ng Japan sa quarterfinals kung sino ang mananalo sa pagitan ng Gilas at Socor, at dahil nga sa Gilas ang nanalo ay sila ang makakalaban ng Japan sa quarterfinals. Ang player natin na nakapag-deliver ng magandang laro ay si Joaquin Gabriel. Maganda ang kanyang shooting percentage na nasa 50% laban sa team ng South Korea at 25 points ang nagawa niya sa larong ito. Sobrang malaki ang tulong ng high percentage na mga tira sa isang team, at dahil dito ay talagang nakakalayo sa score ang isang team at sila ang nananalo. Ngayong araw nga rin ang laro ng Gilas laban sa LG Sakers at 4 PM ito sa PhilSports Arena, Pasig. Libre nga at no tickets necessary ayon na mismo kay Coach Tim Cone. Kaya naman agahan natin ang pagpunta at asahan natin na mapupuno ang venue ng laro dahil na rin sa isa itong napaka-entertaining na laro, at yun nga, libre pa. Isang pagkakataon ang tune-up game na ito para sa Gilas team dahil dito nila susubukan kung ano na ba ang tinatakbo ng kanilang laro at kung nasa isang pahina na ba ang mga players pagdating sa mga plays, mapa offense man o defense. Ang bagong 5 players o yung naipalit kina Abueva ang maglalaro sa tune-up game na ito, sina Kevin Alas, Chris Ross, Marshall Lassiter, Arvin Tolentino at CJ Perez. At nakakalungkot man ay mukhang tuluyan na ngang maaalis sina Abueva, Romeo, Mo at Perkins. Nandito na nga tayo sa bagong pahina ng Gilas at ito ay ang pagkakaroon nila ng mga bagong players na kung saan iilang araw na lamang ang natitira bago ang laro nila sa Asian Games. Tsaka naman nangyari ito. Pero ginawa naman ng Gilas ang lahat ng kanilang makakaya para gamitin ang mga natitirang araw ng ensayo para magkaroon sila ng chemistry. Sana nga lang ay hindi rin nagpabaya sina Chris Ross, Marshall Lassiter, Arvin Tolentino at Kevin Alas sa kanilang conditioning dahil silang apat ang medyo matagal-tagal na nawala sa eksena habang si CJ Perez naman ay nasa kondisyon pa rin. Ayaw nating i-spoil ang laro ng Gilas laban sa LG Sakers pero tinalo ng UP Fighting Maroons ang LG Sakers sa katatapos lamang na tune-up game nila. Dahil dito ay pwede at posible na gamitin ni Coach Tim Cone ang pagkakataon na ito para magkaroon ng full rotation at iba't ibang klase ng combination ng mga players ang gagamitin niya sa larong ito. Naniniwala naman tayo na mas malakas ang Gilas kumpara sa UP Fighting Maroons, kaya pwede nating sabihin na mananalo ang Gilas dito at magkakaroon ng malaking kalamangan. Yun ay kung mag-i-stick si Coach Tim Cone sa solid 7-man rotation niya na dati nang nasa pool ng Gilas sa FIBA World Cup, pero yun nga lang kailangan niyang gawan ng paraan para makahabol naman sina Marshall Lassiter, Chris Ross, Arvin Tolentino at Kevin Alas sa laro ng kasalukuyang Gilas. Kaya naman sa palagay natin ay tama lang na silang apat ang ibabad ni Coach Tim Cone nang sa ganun ay dito pa lang ay mag-init na nga ang laro ng apat na players na ito at hindi na sila maninibago o nang sa ganun ay makapag-adjust na nga ang apat na players na ito bago sumapit ang Asian Games. Sa mga dating players naman ng Gilas nakabilang nga sa Gilas pool ng FIBA World Cup 2023 ay mainit-init pa ang mga ito sa high level competition at fresh na fresh pa rin sa kanila yung experience na kanilang nakuha sa FIBA World Cup, at ang ilan ay mga bigating NBA players ang kanilang nakalaban dito. Nag-iisa nga itong tune-up game ng Gilas bago ang Asian Games kaya kailangan nilang gamitin ito ng maayos para makapaghanda sila sa Asian Games. Mahalaga ang panalo at mahalaga rin na makita nila sa tune-up game na ito yung kulang pa sa laro nila, at alam natin na hindi sasapat para sa mga bagong players ang oras na natitira para sa chemistry, adjustment at conditioning. Pero nakakatiyak naman tayo na gagawin nila ang lahat para makatulong nga sa Gilas team sa Asian Games. Biglaan ang pagkakatawag ng pangalan nila Marshall, Arvin Tolentino, Chris Ross at Kevin Alas, at ito pa ay araw na lamang ang natitira bago ang Asian Games, at alam ng Asian Games Committee na magkakaroon ng problema ang Gilas sa kanilang lineup at mahihirapan sila ng konti sa adjustment. Ang next game nga ng Batang Gilas Under-16 ay laban sa team ng Japan at ito ay quarterfinals na kung saan mas magiging intense ang laro dito dahil na rin sa makakapasok sa semifinals ang mananalo at may pag-asang makasigurado ng medalya. Hindi natin inaasahan na tatambakan ng Batang Gilas ang team ng South Korea at marami ang nag-anticipate na magiging dikit nga ang larong ito, pero ibang klase ang ipinakita ng Batang Gilas Under-16 at nagpakita sila ng magandang opensa kaya naman nakalayo nga sila sa score. Sana nga lang ay hindi nila inubos sa game na ito ang opensa na meron sila at nagtira sila laban sa team ng Japan dahil kadalasan napapansin natin na pagkatapos ng magandang laro ay nagiging pangit na laro ang kasunod nito. Ang ibig lang naman nating sabihin ay huwag masyadong maging relax ang Batang Gilas dahil na rin sa hindi pa nga natatapos ang kanilang misyon. Para naman sa men's basketball Gilas team natin na maglalaro sa Asian Games ay isang history ang balak nilang gawin, at ito nga ay ang magkampiyon sa ligang ito, ang Asian Games. Sobrang tagal na hindi
tayo nagkakampiyon sa Asian Games at meron tayong mga players at coach ngayon na sa tingin natin ay kayang-kayang ibigay o gawin ang bagay na ito. Nandyan sina Ange Kwame, Justin Brownlee, Junmar na magbibigay ng lakas sa Gilas bilang mga core at maging ang ibang players na sina Scotty, Seiji Perez, Marcio, Chris Ross, Newsam, Japet at iba pa ay hindi rin natin pwedeng baliwalain dahil na rin sa experience nila at yung winning attitude ng SMC players ang isa sa magbibigay sa kanila ng lakas. Yung never say die sa laro, kaya naman palaban talaga ang Gilas natin at hindi ito yung tipo ng mga coaches, players at staff na nagdadahilan.